Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang mga unexpected opportunities na parating sa inyo from April 20 hanggang the rest of 2024. Ayan. So, before we begin, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign, no? Although, pwede rin naman kayong mag-resonate sa inyong sun sign or sa inyong moon sign. But, mas accurate kasi yung rising sign dahil ang reading na to ay based sa astrology. Okay? So, kung hindi nyo pa alam ang inyong rising sign, meron tayong link sa description. Ilalagay nyo lang yung mga information nyo dyan about your date of birth. And then, ika-calculate na yung inyong rising sign. So, kung kayo ay Virgo rising, this reading is for you. Pero kung hindi kayo Virgo rising, hanapin nyo yung sa rising sign ninyo, lahat naman na ng readings ay naka-upload. Ayan. So, for you, Virgo, itong Jupiter-Uranus conjunction ay mangyayari sa inyong 9th house. Ayan. So, alalahanin nyo yung mga magagandang nangyari sa inyo nung 2011. Ayan. Kasi nagkaroon din ng Jupiter-Uranus conjunction nung time na yan, nung taong 2011. And as for me, no, naalala ko dahil itong 2011, marami talagang mga magagandang nangyari. Blessings na dumating sa akin. Merong unexpected baby, unexpected na boy, no? Boy yung baby boy. Kasi gustong-gusto ko ng baby boy at that time. So, wish fulfillment yun for me. And then, nagkaroon din ako ng unexpected na sasakyan. It's a brand new car that was gifted to me by my partner. So, biglang pinadala na lang sa bahay. Last minute ko na lang nalaman na sasakyan pala yung regalo niya sa akin. So, that is totally unexpected. And then, nagkaroon din kami ng mga renovation sa bahay. So, maraming blessings nung 2011. So, for you, alalahanin nyo kung ano yung mga blessings na yon. 2011, maaring mangyayari ulit yan sa ibang pamamaraan. Okay? So, for you, Virgo, this is going to happen in your 9th house. 9th house is about foreign travel. So, ito yung time na maaring meron kang unexpected na travel, whether this is for your career, job, or vacation, no? Halimbawa, ikaw nag-a-apply na makapagtrabaho abroad. So, unexpected, no? Ikaw ay ma-approve, maayos mo lahat yan. Yung iba naman, kung meron kayong kamag-anak abroad, pwedeng kayo ay ipipetisyon na tumira sa ibang bansa. Yung iba naman sa inyo, pwedeng unexpected travel. Nanalo ka ng trip to Disneyland, Hong Kong, ganyan. So, a lot of blessings in terms of travel. Yung iba naman, maaring kung ang isa sa mga goal nyo, magkaroon ng passport. Ayan, ngayong 2024, maaasikaso mo na yung passport mo. Yung iba naman sa inyo, higher education, no, pag-aaral. So, kung kayo ay, di ba uso ngayon, nag-a-apply na, ng student visa, tapos nag-aaral sa ibang bansa, like example, Canada or Australia. So, ayan, mabibigyan kayo ng chance. Maaring yan ay isang unexpected opportunity sa inyo because Jupiter is the planet of abundance, good luck, happiness, prosperity, positivity, expansion, growth. And then Uranus is conjunct with Jupiter, and Uranus is the planet of technology, breakthroughs, innovation, anything unexpected. So, unexpected na mga blessings and opportunities ito. And it is in the sign of Taurus, which is the energy of practicality, being productive, being stable. So, for you, stable opportunities abroad. Pwedeng ito ay makakakuha ka ng 2-year contract or matagal na kontrata sa abroad. And ito ay nakasextile din sa Mars, which is the planet of action, courage, no, lakas ng loob, leadership role. So, some of you, pwedeng magkakaroon kayo ng leadership role sa mga trabaho nyo sa ibang bansa. Mas magiging empowered kayo. Some of you, maaring
maaring mag-aaral din kayo. So, at the same time, no, nagtatrabaho, tapos nag-aaral. And yung pag-aaral nyo na yon, magdadala yon ng mas marami pang opportunity sa inyo. Dahil, syempre, dagdag kaalaman, dagdag skills na pwede nyong magamit, no, sa inyong pagtatrabaho. Some of you naman, unexpected pagpapalit ng relihiyon or paniniwala, belief system, spirituality. Some of you, kung hindi kayo dati naniniwala sa, sa astrology or anything na related sa spirituality, ngayon mas lalo kayong magiging very much interested. So, kumbaga, ito ay pagkakaroon ng lakas ng loob. You have the Temperance card. So, some of you are going to heal. No? This is healing energy from healing energy. And also patience. So, maaring meron kayong mga inaasikaso ngayon, tinatrabaho, na goal ninyo, no? Kailangan lang ipagpatuloy nyo yan. Huwag kayong bibitaw dahil magbibigay yan ng resulta, magandang resulta sa inyo. So, I also see a lot of communication here. So, pwedeng may mga tatawag, magme-message sa inyo na may magandang opportunity sa school, sa pinag-aaralan nyo, sa pinagtatrabahuhan nyo, and even abroad. So, yung iba sa inyo, pwede ring magkakaroon ng negosyo. Yung iba, ang negosyo nyo ay may kinalaman sa travel agency, or anything like assistance pagdating sa pagtulong sa mga gustong mag-migrate. You have the 5 of Pentacles and the Page of Pentacles. So, ito rin yung time na makaka-recover kayo from a financial difficulty. So, kung nagkaroon kayo ng problema sa pera, may naging pagkakautang or imbalance ng inyong finances. So, from April 20 hanggang buong 2024, makakaisip ka ng mga paraan para masolusyonan yan sa pamamagitan ng mga bagong oportunidad para kumita ng pera. Bagong trabaho, bagong negosyo. Some of you, maaring parang may magre-regalo sa'yo rito. Pwedeng may magre-regalo sa'yo ng puhunan. Pwedeng kamag-anak na galing sa ibang bansa, magpapatulong sa'yo na asikasuhin ang kanyang negosyo. So, pwedeng ikaw, meron ka rin kikitain doon, diba? Wow, 10 of Pentacles. This is about financial abundance, legacy, no? So, talagang, yung iba sa inyo, yung pinaghirapan nyo sa ibang bansa, magagamit nyo pag uwi nyo. So, yung iba, pwedeng uuwi kayo ng Pilipinas, tapos may magpapatayo kayo ng bahay, may masisimulan kayong negosyo na mas magiging very successful. I think yung iba sa inyo, pag uwi, babalik ulit sa abroad. You have the Justice card. So, Justice card is about karma. So, anything na stressful sa buhay mo, related sa pera, matatapos na yan, no? Kasi it's the time for you to, kumbaga ito naman yung panahon na meron kang mga oportunidad na darating para ma-improve mo naman yung sarili mo. Kasi syempre, 'di ba? Ang opportunity, dumarating 'yan. Pero hindi lahat ng opportunity ginagrab natin, 'di ba? Kaya nga it's time for you to grab that opportunity dahil maraming dumarating. Okay? Maraming parating. At yan yung tutulong sa'yo para makabangon ulit. Para mas mapaunlad mo ulit yung iyong kabuhayan. And yung iba sa inyo, kung dati nag-a-abroad kayo, tapos tumigil kayo, tapos susubukan nyo ulit, gusto nyo ulit makapag-abroad. So, magkakaroon ulit kayo ng chance na maayos yung mga papeles nyo. At as long as aasikasuhin nyo lang, no? Kailangan kasi dyan meron kang initiative na tipong hindi ka lang naghihintay ng opportunity na darating sa'yo. Ikaw mismo yung maghahanap ng opportunity na yan. Okay? So, napakaganda ng pwedeng mangyari sa inyo. This is about healing, recovery,
from your financial struggles dahil sa mga opportunity na darating na to sa inyo. Bagong trabaho, bagong business, bagong opportunity abroad. Okay? So, this is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!